Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for Pebrero 9 hanggang 15. So mga Capricorn, ano po naghihintay sa inyo para sa linggong ito? Oops, ang dami. Alamin natin. Isa pang shuffle. Ato milapon eh. Okay, let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga mahal kong Capricorn ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Four of Swords. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the World card. Napakaganda. In the area of what you need, meron po kayong the Sun card. Yes. In the area of what's affecting your current energy, the Chariot card. In the area of your near future, meron po kayong the Eight of Pentacles. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Hierophant. In your fortune, meron kang the Strength card. Beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Eight of Swords. Wow. 8, 8, and then 8 din yung strength. So talaga namang meron kang abundant energy para sa linggong ito. Si Sun lumabas pa. So talaga namang napakasayang linggong ito para sa inyo mga Capricorn. Okay po? So, ang outcome nyo po ay ito. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga mahal kong Capricorn, thank you po muna sa inyong mga donations at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking tulong din po yan. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Tower card. Okay, now, your spirit guides are telling you things are changing at hindi mo to kayang iwasan or pigilan or kontrolin. Let it happen. Relax ka lang. Sit back, relax, enjoy the tide, enjoy the ride, enjoy the scene. Okay? Panahon to para maupo ka, tignan yung mga nangyayari, and from there, you will know what to do. Hindi ito ang panahon para umiwas, mag-excuse, o matakot, o umatras. Eventually, changes are really happening for you para sa linggong ito. Halimbawa, nagbago yung schedule sa trabaho, nagbago yung tema ng project, o kaya pinapaltan yung kulay ng folder, no? Kahit gaano kaliit man o kalaking mga changes yan, yakapin mo na lang, wag mo na masyadong isipin pa na bakit ganun, bakit ganyan, dapat ganito, dapat ganito. Kung talagang dapat baguhin, wala ka na magagawa, di ba? So, daanan mo na lang. Pag hindi na dapat i-big deal, wag nang i-big deal, okay? Because makikita mo rin na yung pagbabagong mangyayari, pabor sa'yo ito, okay? So, clarify natin siya with the card of the week. You have intuition. Listen to your intuition. It never lies. Oh, sabi dito, pag naramdaman mo kung ano yung tawag ng intuition mo, kung ano yung dapat gawin, do that. Follow that. And don't question it. Okay? Pag may naramdaman ka about a certain person na parang sabi ng intuition ko may something sa taong to, listen to that. Be careful. Warning yun. O kaya, meron ka nakita about your job or about your project or about what you're doing in life. Pag meron kang kutob, pakinggan mo yon, timbangin mo, at baka paalala yun sa'yo. Okay? Especially here in your core energy, you have the Four of Swords. Alam mo, narinig ko dito, Capricorn, ito yung linggo ng pahinga mo. Pahinga sa laban, pahinga sa away, pahinga sa pagpipilit ng isang bagay. Kumbaga parang narinig ko dito, let go na natin, bitawan natin, ipagpasa Diyos na lang natin. Example, nagpasa ka ng resume o nagpasa ka ng requirements patungo sa Japan. Lahat na ng Nihongo graduation permit, yung training certificate, lahat na ipasa mo na, pati passport, lahat ng 2x2 pictures, lahat. And then sabi mo, naku, dapat matanggap ako, dapat ganito, by March, dapat okay na, dapat by June, nakapagpadala na ako. Relax. Relax. Kapag naibigay mo na, pahinga na. Kapag wala na sa kamay mo, wag mo nang kontrolin pa.
Kasi hindi naman na ikaw na ang magde-decide niyan eh. Si God na, yung taong pinasahan mo na, at saka si universe, di ba? So, kung meron ka mga laban na hindi mo kayang kontrolin, let it go. It will happen the way it should be eh. Kaya choose always to preserve and conserve your energy. Hindi lahat ng bira ay dapat mong ibira, no? Meron din po ako narinig sa inyo na some of you are praying for something. At narinig ko yung words na, Lord, kayo na pong bahala. God, kayo na po ang bahala. Nagabago ang lahat. Hindi ko maintindihan, pero God, do it for me. Parang ganon. You want God to really handle the wheels at siya na lang mag-drive. Parang ganon. And I'm seeing here na ikaw ay panatag with that prayer. No? So ngayon, habang nag-uusap tayo, have a prayer and talk to God about your journey. Kapag marami kang hindi naiintindihan or parang hindi pabor sa'yo ang lahat, i-let go mo kay God yan. At may kita mo na akala mo yung pagbabagong yan ay ending. No! These changes will favor you in the end. Okay? Clarify natin si Four of Swords. The Page of Cups. Yes, talagang magugulat ka dito, Capricorn. May malaking surpresa tungkol sa iyong mga dinasal. May dinasal ka daw na very mataimtim at hindi mo akalain na mangyayari pa siya dahil ang dami nagbabago. Ano? Pero darating sa iyo, bubulaga sa iyo ngayon ang isang napakagandang balita tungkol sa pinagdasal mo. Kaya don't worry, relax, i-claim mo to, it will happen this time. Para naman po sa ibang Capricorn dyan, kayo po'y pinapayuhan na maging tapat ka na daw sa nararamdaman mo about something. And narinig ko dito na kapag truthful ka sa emotions mo, magdudulot yan sa iyo ng kapanatagan at pag-alpas. Parang lahat ng bigat mo wala sa iyo kasi hinarap mo na daw yung emotions mo. Parang ganon, okay? So listen to yourself. Listen to yourself. So, Capricorn, ano ba tong mga pinagdasal mo? Comment mo na yan sa baba at i-manifest na natin, it will come true para sa'yo. Sulat na po, i-manifest mo yan sa journal natin sa ating comment section. Okay? In the area of what you need to focus, meron po kayong the World card. You need to focus on your self-growth, Capricorn. Masyado ka na doon nabuburo sa maliit mong mundo. Ano? Parang paulit-ulit lang. Marami ka daw potential eh. Marami kang pwedeng abutin. Pero sabi dito, masyado ka daw kontento sa maliit na galawan, kaya parang hindi mo pa naabot yung full potential mo. So ngayon, meron ka daw dapat kompletuhin ha. Para matapos na yung gagawin na yan, kompletuhin na daw. Whether papers, documents, or narinig ko parang meron kang dapat isara na or dapat ng buuin para makalarga ka na, para makahinga ka na, no? At makapasok ka na sa new chapter mo, ay gawin na daw, no? Take action on what is needed from you. Example, kailangan pumasa sa training. Kailangan makapagpasa ng gantong document. Gawin na natin ngayong linggong ito para magkaroon ka talaga ng kalayaan na maabot na yung para sa'yo. Okay? World card, clarify natin. So siya nga pala Capricorn, paano po kayo nanonood ng ating reading today? Example, tuwing almusal ba? O kaya pagka-uwi galing trabaho? Or bago matulog? How do you view our readings? At paano po ito nakakatulong sa inyo? Comment down below at excited po ako mabasa ang inyong komento. The World cards being clarified by the Magician card. Yes, you have the ability this time. Ha? Kayang-kaya mo daw to. Capricorn. Kung ano naman tong dapat tapusin, dapat gawin, or dapat puntahan, baka lilipat ka ng ibang lugar, ibang bansa, baka may travel involved, wag ka daw matakot sumuong kasi kaya mo naman. Kung ito man po ay completion ng pag-aaral or graduation or pagpapayabong ng knowledge sa buhay, kayang-kaya mo daw itong gawin. Wag ka daw mahiyang mag-manifest, especially dahil abot kamay naman daw. Kumbaga, nasa iyo lahat ng tools, lahat ng skills para siya ay ma-accomplish mo. Kaya, narinig ko dito, wag mo limitahan ng kaya mong gawin. Okay? Kapag sinabi ng ibang tao na, uy, Capricorn, wag na, hindi mo naman kaya yan. Patunayan mo na kaya mo and you will succeed on that. Okay? In the area of what you need, you have the Sun card. You need to think positive. Okay? Wag mo masyadong dibdibin at wag mo masyadong haluan ng nega yung gagawin mo ngayon.
I know nanggaling ka sa kaguluhan or struggle ito nakaraang buwan, nakaraang linggo, maaring nahirapan kang mag-isip o nahirapan kang mag-decide, pero ngayon kitang-kita ko dito na makakapag-isip ka na ng tama. Lilinaw din sa'yo yung bagay-bagay at alam mo na yung gagawin mo. Importante daw ngayon, Capricorn, na parang maging childlike ka ulit. Yung parang tulad ng mga bata, yung super ine-enjoy lang, wala masyadong iniisip na problemang dinidibdib. Talagang you're gonna go there, explore, experiment with excitement. And huwag mo daw pahirapan ang sarili mo, ha. Minsan, yung mga kinakatakot mo daw, hindi naman mangyayari. Kaya relax ka lang, okay? Clarify natin to. Sun cards being clarified by, oops, yes, the Tower card. Sabi dito sa kabila ng pagbabago, lagi mong isipin na, okay, pabor sa akin to. Pabor sa akin ang ending, hindi ko kailangan matakot. Kaya to binabago ni God, it's because He wants me to grow or He wants me to meet my full potential. Example, sa work biglang nagbago, nilipat ka na ibang department. Sanay na sanay ka na sa department na ito. Isipin mo na lang na, siguro God wants me here kasi baka mas safe dito. O baka dito ako mag-excel. O dito talaga ako yayabong, ganyan. So, don't doubt the changes. Isipin mo na lang na pabor sa akin lahat ng yan. Okay? Very important. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Chariot card. Sabi dito, Capricorn, na kapag panatag ang isip at puso mo, mas madali sa yung lumarga. Mas madali sa yung umabante. Ngayon, parang ramdam ko na pinagsasabay mo yung spirituality mo at saka practicality mo sa action mo. Ano ibig sabihin nun? Parang you are doing your action, pero malaki ang tiwala mo kay God na ibibigay niya sa'yo yung para sa'yo. Kumbaga parang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Malaki kang kumilos ngayon, ready ka to take on the challenge or make a move, at para meron ka talagang destination na pupuntahan, pero sabi mo, God, please, ang dami kong worry, ang dami kong takot, ang dami kong alinlangan. Tama ba tong ginagawa ko? You're praying too hard and also giving yourself the opportunity to make a move. At tama yun. Kumbaga binabalanse mo yung pananalig at pagkilos. Nakita ko dito, magugulat ka sa magandang bunga ng risk na ito. Inilaban mo yung bagay na gusto mong gawin, kumawala ka sa comfort zone, you are now ready to excel and make it big, and then tinaas mo kay God, siya na bahala sa'yo. Boom! Surpresa! May naghihintay sa'yong magandang sorpresa dahil sa pagkilos mo na yan. Congrats po. Okay? Chariot cards being clarified by, oops, the Four of Swords. Yes, binalik din tayo. 4-4 here, talaga namang you are protected. Okay? Angel number yun of protection, guidance, and love. No? So, pasalamatan natin ang angel guides mo for protecting you despite of all the changes and what's happening sa paligid. Okay ka, relax ka. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, wag mo daw masyadong dibdibin yung mga bagay-bagay. Daanan mo lang. Smooth sailing lang. Relax ka lang. And then, narinig ko dito magplano ka, pero wag ka daw mag-overplan. Gets mo yun? Yung parang, eto lang ang plano ko, wag ko na masyadong i-complicate pa. Daanan ko lang, relax lang, and you will see na everything will be fine. Nakita ko rin dito na sa journey mo ngayon, Capricorn, huwag ka rin daw mag-atubiling magpahinga pag kinakailangan. Okay? Your body, your physical body, yan ang puhunan mo para matupad itong pangarap mo na ito. Kaya kung kinakailangan matulog o umidlip muna o kaya magbakasyon from time to time, gawin mo daw para mag-replenish ka at meron ka pang lakas na lumaban sa journey na ito. So, pahalagahan ng mga pahinga, pahalagahan ng mga quiet times mo. Ramdam mo yan eh. Alam niya ng intuition mo parang, teka, kailangan ko munang matulog. Itulog mo na yan. O kaya, teka, bukas ko na gawin yan. Ramdam ko na kailangan ko na muna mag-stop today. Do that. Listen to your body, listen to your intuition. Okay? In the area of your near future, meron kang the 8 of Pentacles. 888, talaga namang abundance is yours. Meron ka ding power to make things happen. Kaya, don't doubt yourself. Okay?
In the near future, kung meron man po kayong negosyo or tinatrabaho, kitang-kita ko dito yung pag-unlad mo. You are displaying something in your background. Either ito ay tinatapos mo na mga proyekto o mga napagtagumpayan mo. Nakita ko rin parang diploma or certificate and permits. Kitang-kita ko dito na ma-acquire mo yung pinagtrabahuhan mo at makukuha mo yung bunga nito. Okay? Kumbaga, lahat ng pinagsumikapan ay meron kang mapapala. Walang nauwi sa wala, kumbaga. So, this is all about you. Talaga namang napaka-dedicated mo sa trabaho mo. Kaya nga, payo talaga sa'yo, matulog, magpahinga sa sobrang dedikasyon, no? Pero here, parang no one can stop you, no? Napaka-workaholic mo. And importante sa'yo yung professionalism. Kasi narinig ko na parang ayaw mo kasing merong masasabi yung iba. Narinig ko yan. Ayaw mo na meron silang mahasabing pangit sa reputasyon mo, sa professionalism mo. Kaya kahit pagod, ginagawa mo ang lahat. For others, narinig ko po talaga babalik sa pag-aaral. Ready ka na to gain more knowledge para lumakas yung expertise mo, yung skills mo, no? Whether seminar, workshop, or parang mga credential centers, mga ganon, kukunin mo siya para tumaas ang iyong resume, parang ganon. The Eight of Pentacles, the Knight of Swords. Yes, bibilis dito ang lahat. Once you dedicate yourself sa paglago or pagmaster, no? Parang minamaster mo yung ginagawa mo ngayon So, ramdam ko yung pagbilis ng pangyayari dahil dedicated ka. Your effort, your energy, ibubuhos mo dito. Kaya parang in the near future, Capricorn, kung ito man ay trabaho, negosyo, project, o pag-aaral, ramdam ko na talagang lahat ng effort ibubuhos mo dyan. Magiging busy ka in the near future. And doon ka lang nakatutok. Ramdam ko na, I don't know why, parang marami kang bibitawan on the side para makapag-focus dito. So congrats po. In your challenge, meron kang shedding illusions and limiting beliefs. Sabi dito, marami kang mga limitadong paniniwala. No? Akala mo tama to, mali pala. Marami kang maling akala, marami kang maling ideology about love, about career, about pera, na kailangan nating putulin. Sabi ko nga, kung kailangan aralin para lumawak ang isip mo at magkaroon ka ng mas maganda at solidifying na philosophy about something. Example, nagkamali ka ng akala sa isang kaibigan. So, palalawakin mo yung iniisip mo na, teka, true friend ko ba talaga to? Kailan siya nagsimulang maging ganyan? So, pag pinalawak mo yung belief mo na not everybody can be trusted, magiging maingat ka na sa pakikipagkaibigan. Ganon din halimbawa sa trabaho, kung lahi kang mahiyain, na-realize mo na, ay, wala pala akong mapapala pag tahimik lang ako o kaya nagkatago lang ako sa sulok. So, you are now evolving and being a better version of yourself. Lahi ka na magpa-participate, magkataas ka na ng kamay kapag kailangan ng leader for the week, mga ganyan, no? Hindi ka naman bida-bida, pero alam mo kung ano yung potential mo. At you are making the most out of your realization na parang dahil na-realize mo, itatama na natin siya. Parang ganon. So, ngayon mas active ka, lahat ng kamalian, tinatama mo, at nagiging open-minded ka na sa malalaking bagay at saka sa mga potensyal. Okay? Yun ang dapat mong gawin. In your challenge, meron kang the Hierophant. Sabi dito, matuto kang makinig. Okay? Capricorn, meron ka daw mga mentor or teachers or advisors sa buhay mo na dapat mo daw pakinggan. Okay? Wag daw matigas ang ulo. Wag daw feeling expert or feeling na you know it all. Marami ka pang dapat malaman. Marami ka pang dapat pagbuhisian. No? So, real talk tayo. Make sure na ikaw ay humble enough, huwag mataas ang ego, huwag mataas ang pride, makinig pag dapat makinig. Maaring meron kang makuhang payo or makuhang valuable information na makakatulong sa'yo. Okay? Capricorn, kayo din po yung tinatawag ngayong linggong ito na mas maging matatag ang iyong mga relasyon. Sa lover mo man yan, kapatid, magulang, or anak. Okay? Mas matibay daw ang relasyon with open communication. Kapag nakipag-usap sa'yo, halimbawa ang anak mo, pakinggan mo siya and hayaan mo siyang mag-reason out. Hayaan mong ipaunawa niya sa'yo yung punto niya para magkaroon kayo ng good communication at magkaintindihan. Okay?
For others, kayo po yung tinatawag na mag-commit. Ano? Para meron ka daw bagay na dapat panindigan ngayong linggong ito. Halimbawa, nakapag-decide ka na this week mag-focus ako sa online selling job ko. So, i-commit mo yan, panindigan mo na gagawin mo talaga siya everyday, parang ganon. O kaya pinanindigan mo na this week ako ay hindi magtatapon ng basura sa tapat ni kapitbahay. Panindigan natin, parang ganon, okay? Hierophant is being clarified by? Oops, madami, no? Hierophant. The Eight of Pentacles. Yes, everything naman daw is work in progress, no? Nakita ko dito na kung balak mo talagang mag-excel sa buhay, magkaroon ng maraming credentials, humusay sa ginagawa mo, huwag ka daw bingi-bingihan sa payo ng iba. Kasi baka mamaya iniisip mo, ay, basher ko lang to. Ay, pinupuna ko lagi. Siguro inggit sa akin to. Minsan hindi eh. Sila lang yung mga tao na talagang nakakakita ng dapat mong i-improve. Okay? So, if you want to really level up, makinig sa payo. Huwag matigas ang ulo. Okay? Ganoon din sa work mo, sa ibang Capricorn dyan, mag-commit ka sa mga work mo para magtagumpay ka dyan. Okay? Kung ano yung pinaghihirapan mo ngayon na gusto mong makamit, lumaban ka, panindigan mo to para magkaroon ng magandang bunga. Okay? In your fortune, meron kang mystic healer, healing energy flows through you. Kayang-kaya mo daw maghilom sa mga bagay na pagod ka na or masakit na. Kaya importante magpahinga with the four of swords here na may panahon ka rin para mag-recharge, para mag-replenish. Okay? You also have choosing your path, all is possible. Lahat daw ay posible, lahat daw ay pwede para sa'yo. Kaya wag mo limitahan, especially here with limiting belief, wag mo limitahan ang sarili mong mundo. Marami ka pang pwedeng abutin, marami ka pang pwedeng ma-accomplish. Okay? In your fortune, meron kang the strength card. Sabi dito, panahon to lay low. No? Relax lang. Huwag daw masyadong bilisan, huwag daw masyadong dibdibin. Yung tamang gradual pace lang, no? Tingnan mo siya, hawak-hawak niya sa bibig yung lion. Ibig sabihin, kayang-kaya mo namang panghawakan yung problema. Kaya wag mo na i-overcomplicate. Kung kailangan ka lang ng 50%, wag mo nang gawing 200% yung gagawin mo. Kung ano lang yung tama, okay? Nakita ko rin dito na yung strength mo at katatagan mo will be your power para masolusyonan yung isang bagay. Example, dahil marami ka nang na-experience sa buhay, kung ano man yung problema na parang, ay, kamukha yan yung dinanas ko dati. So parang ikaw yung right person to solve dahil meron ka na experience doon. No? So, you are now a very matured person with a lot of knowledge pagdating sa experiences sa buhay. Kaya kung ano man na mag-arise, sabi dito, kayang-kaya mong panghawakan, kayang-kaya mo lagpasan, relax ka lang. Okay? Strength card, clarify natin. Strength cards being clarified by the World card. Okay, now sabi dito, you have the strength para tapusin na yung isang bagay. You have the power para kompletuhin yung isang bagay na mahirap or nakakapagod. Pero sa huli, dahil hindi ka daw bumitaw, dahil hindi ka sumuko, ikaw ang panalo. Okay? Sa panahon to para magpakatatag, magpakatibay, matatapos din yan. Makukompleto mo din and you will have the successful outcome para dito. Okay? I-claim mo to, it's gonna be yours. In your divine messages, meron po kayong your commitment is being tested. Yes, lahat ng pinagpapaguran, lahat ng pagbabago, no, tinetest ka lang daw ni universe sa kung hanggang saan ang kaya mong dalhin para sa katuparan ng ginagawa mo ngayon. Okay? Surrender to the divine. Yes, sinabi ko sa inyo kanina na parang itaas mo sa Diyos, idulog mo sa Kanya na parang God, gagawin ko lang to, kayo na bahala. At doon ka talaga makakapag experience na mga kakaibang sorpresa at milagro sa buhay mo. Congrats, congrats, congrats. In your divine messages, mayroon po kayong the Eight of Swords. Sabi dito ng iyong spirit guides na huwag ka mag-self-sabotage ha. Lagi na lang, pag may gagawin ka, iniisip mo, hindi mo kaya, or kapos ka, or wala ka pang alam dito, or hindi ko to kayang solusyonan, hindi ko to kayang mag-isa, marami kang ganyan, no? So, huwag mo daw buruhin ang sarili mo sa mga takot na ito. Get out of your shell,
makakahanap ka daw ng solusyon. Kaya sabi ko nga dito, importante nagpapahinga ka. Baka kasi naman masyado kang pagod, masyado kang puyat na puyat, kaya pag nag-iisip ka ng solusyon, wala kang mahanap, no? Para kang stuck dyan. So now, give yourself some time to rest. Maglagay ka muna ng gap para pagbalik mo sa issue na to, mahanap mo na yung tamang solusyon. So kumbaga, narinig ko rin, huwag mo daw madaliin, no? May tamang paraan naman, pero at least huwag mo daw susukuan. Nandun ka pa rin para lumaban kasi kaya mo naman. Kumbaga, yung takot mo lang ang nag-drive sa'yo para umatras. Okay? Eight of Swords. The Nine of Cups. Alam mo na, Capricorn, kapag lumabas to, time na for you to make a wish. So ngayon, mag-wish ka na, idulog mo na yan, it will happen for you. Okay? So sabi dito, ikaw daw ang humaharang patungkol sa mga pangarap mo. No? Panahon to para pabilibin mo ang sarili mo, no? Trust your abilities, trust your strength na kakayanin mo ang lahat ng kailangan gawin para maabot ang goal. Example, pangarap mo maging licensed teacher at matagal ka na sa private school na yan, marami kang excuses. Sabi mo, ayoko na mag-exam, nag-fail na ako before, ayoko na maranasan ulit yon. Takot na takot kang kumilos because you don't want to fail. You don't want to feel defeated again. Pero dahil yun ang iniisip mo, hindi ka gumagalaw, napapalayo ka sa totoong dreams mo talaga. So now is the right time for you to move and be brave again, kumawala sa nakasanayang mundo para maabot na ang pangarap. Okay? Very important yan para sa'yo. Outcome mo yan. But first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have acts, forces working against you. No? Meron daw mga humaharang, kaya mas patibayin ang iyong dasal. Maaring sarili mo rin to, no? Marami kang mga self-sabotage na ginagawa or maling iniisip. Naku, baguhin mo yan. You also have love. Wow. Panahon daw to use love as passion, as inspiration para kayanin ang lahat at magawa mo lahat. Okay? You also have February o mga Capricorn. Ngayon daw buwan na ito, Pebrero, ay meron kayong milestone or magandang balita ang tabayanan natin. But for others, kung meron po kayong mga special occasion pag Pebrero, halimbawa, birthday na kapatid, anniversary, kung meron, this reading po is for you. Okay? You also have Owl, good advice from a wise person. Makinig ka daw sa mga payo, sabi ko nga kanina, makinig sa payo, makinig sa puna, makakatulong yan sa'yo. In your outcome, for February 9 to 15, meron po kayong the Moon card. Okay? Sabi dito, lahat ng pinagdadaanan mo, temporary lang yan. Lahat ng issue, lahat ng lubak, lahat ng pag-iyak mo, matatapos din yan. This is just temporary phase in your life. Darating din ang sun. Tingnan mo naman, moon and sun. Darating din ang liwanag and things will eventually change. Kung ikaw ngayon ay nag-grapple sa struggle sa pera, struggle sa relasyon, or pangarap, dapat lagi mo isipin na your intuition will tell you kung go pa ba or hindi. This is all about instinct. Na kahit malabo, kahit hindi ka sure sa pupuntahan mo o sa action mo, kung alam mo sa puso mo na ito yung dapat kong gawin, you will listen to yourself. At in the end, paglagpas mo dito, makikita mo rin na, buti pala nilaban ko. Buti pala hindi ko sinukuan kasi okay naman pala ang lahat. Kaya talaga importante na relax ka lang. Surrender your faith to God, to the universe, at makikita mo kung ano yung talaga yung hantad sa'yo ng journey na ito. Okay? Kumbaga narinig ko, hindi ka mag-isa sa journey na yan. Meron kang kasama, meron kang makakatulong para lagpasan ito. Okay? Moon card, the Five of Swords. Yes, sa kabila ng mga hirap, sa kabila ng pagod at mga pasakit, kinaya mo hanggang dulo. Kumbaga, lahat ng ito worth it. At yung mga questions mo na parang, bakit nangyari yun? Bakit ang hirap nito? Bakit nakakapagod? Bakit ako pinapahirapan ng ganito kalupit? No? Lahat yan, it will all make sense soon, in the future. And masasagot din to para sa'yo. At makikita mo na, okay, kaya pala dinaanan ko yun kasi para mas tumatag ako, para mas tumibay ako, para pag nakuha ko na yung blessing, kayang-kaya ko siyang panghawakan ng pangmatagalan. Okay? So, napakaganda po ng inyong February 9 to 15, Capricorn. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Capricorn.
Thank you po for watching hanggang dulo. I love you, I love you, I love you. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.